Okay, so ako sa una, kasi kung verse 38 lang, ang imuhang basahon, okay, lang imuhang. Pero ang iyang context mo na, let's start mo na sa 37. O 38 no, ano siya? Do not judge, and you will not be judged. And do not condemn, and you will not be condemned. Pardon, and you will be pardoned. So give, and it will be given to you. Kung sabihin mo natag, dili ang pag-judge. Kung ihatag ni mo is, pardon. Kasi wala na siya, kung ihatag na ni mo, they will pour it into your lap, a good measure, press down, shake it together, running over from by the standard of measure, standard ni mo, judgment ni mo, kung ihatag mo pag-measure, it will be measured to you in the time. So, kung pangutana, is Jesus talking about tithe and offering? Or is Jesus talking about do not judge and condemn others? What's the answer? Answer is letter C. Nasa isoon, ayaw din ang inyo gamiton sa kanta ninyo sa tithes and offering. At kung inyo na siya gamiton sa inyong tithes and offering, you are missing the point. So, ibig sabihin, you are using a text out of its context. So, kung pag-gamit ang teksto, naging maong, ang iyang buot pasabot, ibig sabihin na you are accountable to God. E nga naman, hilahin mo ang iyang gusto isulti. Okay? Halimbawa, ingani. Isa yung mga tatay din, betas ang matang. Tatay. Alam mo anak, diba? Ang illustration na, isugo ninyo inyong anak. Ang inyong paratalang 100. Anak, palit ito tunga sa kilo nga bugas. 1/4 na mantika. Diba? Tuyong na isa lang ka tao sa anak. Tapos ingat niya, palit ko ka itlog 5. Ipasakto ni mo ang 100. Karon, pag abot niya, ang yan ipalit, 1 ka kilo ng bugas. 1 ka kilo ng mantika. Napulo ka itlog. Tugato na nga tuyo. So karon, pag compute ni Nanay Bibang dito, ang imuhang ibayaran 300 plus. Dito man niya yung subo, wala. Dito man niya. Hilahilan niya imuhang subo. Diba? Kaya mo ang subo instruction mo, klaro nga, 1/2 lang, 1/4 ng anak. So dito man sa pil, bilahin niya. Pero pangutan-untang mga ginikanan. Masuto mo nila. Suko mo eh. Yung kapal, utang pa mo. Kaya naman gilahin niya. Ang imuhang isubo. So karon, kung suko mo yung anak na kasimple lang na subo, how much more pag-abot sa word ni God? Hindi ka masuko ang ginawa na. See? So every mistake na buhaton, especially sa pulong sa Ginoo, patay din tayo na. And hinimo kang accountable kay God. Amen? Low. Ayun din yung uspa-uspa ha? Kani siya ha? Dili siya give sa church ministry. Give to the needy. Sa pasahon pa lang mo dito sa verse 1. Wala din na nagsulti si Jesus na kani siya ang pulong intended na siya para muhatag sa giving. Dili. Ato ni pasa niya? Dito gina siya. Ano mo to? Okay? Sige. Okay, another. Okay, next. Okay pa. John 8:32. And you will know the truth, and the truth will make you free. Isa nag-answer sa letter A. Letter A. Okay. Letter B. Come on. Okay, very good. Letter C. Okay. So answer is, taraw na ito Asang context Nasa verse 31. Ano siya So Jesus was saying to those Jews who had believed Him, what is a key phrase? If you continue in my words, then you are truly disciples of mine. And you will know the truth, and the truth will make you free. O sa ikot pasabot ni Jesus. Okay, obedience. If you continue in my words, Tumano ninyo ang akong pagtulunan. Number 2 na. okay? Yes. Knowledge. Hindi na siya. Actually, wala mo sa dinuwa Ano ko balaka na? Okay, number 3. Kani sikat-sikat ko yung mga verse Kasi nakatistin nakadungog na ni Giwali ni. Tapos kamutin? Nadungog na ni Giwali na? Di ba? Ginano na, John 10:10. Kasi makanya muna si John 10:10.
Oh, the thief cometh to steal, to kill, to destroy. Pag-inawat, pagpatay, o paglagay. I have come that they may have life and have it full. Okay, isa nag-answer of letter A. Yes, Number very three. good. Number Isa three. nag-answer of letter B. First order. B. Okay, isa nag-answer of letter C. Okay, so tara muna ito ang yung context ha. Basa ta. Oh, sundot na muna sa verse 6. Isang istorya ni Jesus. Jesus used this figure of speech, but the Pharisee did not understand what he was telling them. Isang istorya niya, Pharisee. Ang sulti ni Jesus, therefore, Jesus said again, very truly I tell you. Isang ng you? Pharisee, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves. Ang usulti si Jesus, all who have come before me, itong mga nauna sa kuha, mga kawatan. Isa ito nauna kay Jesus. Isa sila, nalagod na. Pharisee. Ano, itong mga nauna sa kuha are thieves B. and robbers, but the sheep have not listened to them. Kunin mo. Pag usulti kang them, it refers to a person. Di ba tao? This is refer to spiritual being. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come and go out and find pasture. The thief comes only to steal, to kill, and destroy. I have come that they may have life and have it full. So meaning to say, para kay Jesus, morning, Jesus is talking to the Pharisee that you are the thief. Why? Because you are killing the faith of the people. You are destroying the faith of the people. You are stealing the faith of the people. Pero, nandito ako para magbigay ng wak. Magbigay ng buhay. So ngayon, sino yung thief doon? Si Satan? Pharisee. Pasahag yun na inyong naigsuon. Wag na nasulpi si Jesus. Diyan na si Satanas na. Tanawa ninyo. Mauna siya na nagkakalisto-listo ng Kristo. Panginoon mo kayo ha? Panginoon. Mauna siya mga igsuon na mga igsuon mo karon gagkalisod-lisod kay suko kayo sa Satanas sa inyo ha? Ano man, yawa na gani, inyo ang pasangin lang o kawatan. Hawa ninyo, pero di sukuan ni Satanas. Ano si Satanas? Wala mo kayo labog anak. Inyo ang pilagyo sa kawatan. Grabe na po mo. Pagpatakagamit ang versikulo. Hello. Nadyo ang versikulo na So, siya ito does not refer to Satan. Refers to the karmi. Saan na nimo dito? Direct. Ana ba tibok jud imong basahon. Kana may uban na si answer. Parisiyo. B. Okay. B. Ito, number 4. Oh, check na mo ha. Mga parisiyo ang Oh, istorya ni Ani, Jesus. isa na kami memorize ani. Nagkandiwa Di ba kinakanta pa ni siya? Isa na kanta ni nga banda. Isa kanta ni. I believe. I believe, I Oh, ano siya kanta mo? believe. Nothing is impossible. Oh. Isa na siya tanang nga grupo. Okay, Planet Shakers. So, ang ilahang ang ilahang point is, letter A, isa na answer letter A. Tapos mo. Oh, ay, hindi mo tasok ka mo. Ay, hindi mo ka nagdok Ginoo. Okay, hindi lagi masupang Ginoo na karon. Isa na answer letter B. Okay, very good. Isa na answer letter C. Okay, basa ta. Ano na to ha? Sige. Ano siya oh? Ang iyang context nag-start sa verse 10. Ana, I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. No, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Him who gives me strength. So ano yung emphasis ni Paul? He's telling, able to do impossible, power and courage, stealing, he's contented. Content. Okay, the answer is content. Ibinid yun. So, ibig sabihin, planet shaker, ikuha nila ka na sa words, Magani kung di ka puwesto, content, isang na versikulo siya. Mao na punto nila, dapat di ka mo sa usa ka versikulo. Because ang Dapat kanta, gusto niya itudlo na you can do impossible. Pero actually, dili. Ang point ni Paul Cray nga na,
walay lisod sa ministry. Kaya nimo buhaton tanan sa ministry if may naa kay na-learn. Contentment. Pag na-learn mo ang pagiging kontento, you can do all things in the ministry. Wala imposible sa ministry. So that's why God is not able to do impossible or our encourage. That is contentment. Spiritual healing. I believe, believe. Okay. Nakata? Okay, next. Number 5. O kani. Listen and answer of letter A. Let's come on. May answer na. Letter B. Okay, letter C. Okay. So basahon na to ha. Basa lagi. Ano to? Ano? Oh. Anyone among you in trouble, let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the power and the prayer of offering faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Last phrase. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So anong iyang content yun? Prayer or physical or spiritual healing? It's about prayer. Ang physical healing sa result. So ang iyang ginatutulog niya is about prayer. So that's why ang iyang Pilate. Hero is prayer. Pastora. Panahon na rin pastora nga mabasa na to. Wow, perfect. Hindi sila ba? Oh, perfect. Isa'y perfect. Sobrang natabasa tanan pastora. Isa'y perfect na zero. Zero. Ala. Okay, parang natin dito. Okay, so before we proceed, any question? Kaunta na. So, kung ayaw mong kaulaw. Pautan na pa sila na. Ay, Pastor June. Pangutana na nakatunan noon. Pastor June. May pangutana na nakatunan. Sige, sino ang kaunta mo? Siyempre sa iyo kaunta. Pero ako ka ba sa yung napilito niya? Okay, kuminot ha. May tapat. Kalimutan kasi ako kay ba si apelido. Kung maghatag ka o kining verse, kaning bitaw kaning Philippians 4:13. Okay, isa lang yung verse ang iyang i-interpret niya, iyang i-share. Okay. So, dili man makita na ang kinikuan, content kay isa lang yung verse kay Gusti. Ang sharing ng tanong, diba? Naman dyan na ikuan. Dili mo dyan may tao nga atong ikuan ang content kay isa lang yung ka-verse. Kaya isa lang yung ka-verse ang ibutang din. Ikuan pa siguro ni Sir kanang i-complete ang kuan. Ikaw na mo ang content. Gani, ang prayer. Ang WhatsApp sing, kay isa lang may kakuan. Ala, Pastor. Ala. Ano ba, Sir Kay? Ang verse na akong itanaw diri, is isa lang yung verse. Okay. Ya, ang kira kay, ang answer ana, na bang out yun, tungkol kay ang verse nga, anak niya, kailangan. Nakakuhaan ko kay, Namali siya. napili kay, isa ka verse ka lang itanaw. Okay, sige. Kay Muslim mo yun, dili sa sharing na to, dili mo yun na to ang gikan sa gawas o maglintag by study. Ala. Tubig ka sa resort, ako pa inuwan ng ikasapan. Ako isa lang Ang pagkakaroon na to, sir ba? Wako di ko ano. Kasi ba, sa sitwasyon na Riban. kaya isa lang natin ka words. Ang atong ikuan, i-share. Kaya dun makikita nila ang contentment. Okay, sir. Sige. Una na ako matubag sa inyo ha. O niya, ang isa lang ibutang diya. Naamang doon tayo instruction ng doon sa taas. Ibig sabihin, huwag din ninyo ibasa ng instruction niya. Wala din problema na dito. Answer mo niya, huwag din mo ibasa ng instruction. Ano instruction mo? Tanawan ninyo ang iyang context. O, don't be sabihin, don't fit. Okay. That is a very good question. Baka nibasa na. Ay, Sa babaw. Ay, nga rin lagi kay. Kanay kay. Wako ni kuan sa instruction. Ma'am. Bisan og na ikuan sa instruction ni ngani,
wala man yun na mo makita po, verse, kung pila naka-verse ang naadi na. Oh. Kung may itang kuhan po na ni historical, niya, isa na yung ka-verse ang naadi rin. Kaya kung makalis ito, mabasa pa yun na mo tanan ang kuhan nila, historical, background, nga na. Mo nga, isa na man yung ka-verse po nila. Ma'am, ang pasabot niya, ma'am, basahan sa yung Bible. No, lagi, ingani lagi ba nga, og sa sharing na to, isa na man yung ka-verse. Okay, yeah. Dara ako. Okay, Check ko, no, unan si Re. Siya. So that is Laban. one of the main problem of Christianity today. Tandaan natin, No, gani, dito mo, originally, ito na, dapat ito ako natubag sa ABCM na eh. Originally, ang Biblia, pagsulat sa Biblia, walay chapter, walay verse. Kinsay na dumaga na. It was being added 12th century AD by one of the cardinal. Actually, kanang pag-add og chapter, it was being added by Clarence Langton. Pero gi-advise na siya, gi-ano siya, kumbaga pag-ihatag na siya, okay, gi-ano kumbaga gi-communicate na siya kay Carlo Hugo de Santo in 12th century. Na sila ang nagdugang umutang og chapter anak. Kung sa'y buot pasabot anak, si Carlo Hugo de Santo. Nanong gibutangan ng ila og chapter. Okay? Gibutangan og chapter para at least galiban, okay? Mo, Jud. And then after 300 years, nanay chapter, gidungagan og verses. Kisay nagdugang? Si Geneva. Geneva Bible. Gidungagan nila og verses. That's why dito nagsugod ang memory verse. Chapter and verse. So because of that, yes, naa siya natok natabang para dali ilocate, pero ang problema, gituduan po ang mga readers sa Bible na dili po mutanaw o iyahang context. Okay? Mo na yung problema. Kasi sa una, pag musulat ka na kaya ang Biblia, ang scripture, originally, it was been written in scroll. Pag mabasa ka na, walay John 3:16, walay John 3:21, wala. Pag mabasa ka dyan, ilagay na siya, i-open ang taas, subtan mo na nagbasa, dire-diretso na. Okay? That's why when Jesus, when he was being tempted in Matthew chapter 4, kung imong basahon na siya, wala nagsulti si Jesus ito, it is written in Deuteronomy chapter 8 verse blah. Wala. Never ni Jesus sulti. Sa sulti ni Jesus, it is written. Anong sulti na Jesus, it is written? Because originally in the scripture, wala sa chapter and wala sa verse. So everything na ilang ibanan sa Word of God is based siya dito sa ilang nabasa plainly sa scripture. That's why karon naman Kristohano, mao na siyang problema nato the way we read God's Word. We are too very familiar sa chapter and sa verses. And because of that, ang problema nato, dili na ta lumulokate siyang context because ang matuang mata, ang lentes itong mata, is naka-focus lang siya dito sa verses. I will tell you, you cannot understand the Word of God if you are focusing on sa una single verse. Because ang iyang thought, dili siya makita sa isang verse. Kaya ang iyang thought, kasi letter na siya, dapat paragraph. So when we read God's Word, when we interpret the Word of God, don't interpret God's Word in a single verse. Interpret the Word of God by paragraph. Okay? So lesson learned. Baka? Kasi nga na. Kung nasa natiling mo siya makita ang contentment, kay natural, isa malambot ka verse imong gibasa. So pero pag tanaw na tong context niya, kasi simple na mo determine yung context. Nga niya, ang pinaka-kini mo when you communicate to the text, nga nila, ngano nasulti na niya? Kung sa'y reason, pangitaa. Ibig sabihin na, wala sulti na niya, na siya rason, ngano gisulti na niya. Either ang iyang rason nasa taas, o nasa baba. So pangitao mo na siyang tan-awon. Okay, okay ni. Open your Bible. Matthew 18:20. Saan ako oras ito? Time out? Last. Ito time out na. Last. Oh. Go, Ate Marina. Sige, mga na siya. La. Okay, Mike. Mike, ma'am. Kinindot So, mo. nangyayari, para nag-practice, na usa lang ka verse, Sayo. so sa'yo, ito na. Okay. Kailangan. Kailangan pa yan tayo nga nag-register na magtanaw lang.
Basta na din sila sa ka-verse, na wala ito i-tuwan nila. Lukso sila sa laing pagsuman, anak. Okay. Dili pa nga diwan ka, nagbasa yun sila. Paul, Bok, sa John, yan, Matthew. Na ato naman yun sila, mag-quote sa usa ka verse, na pangita na sila kayong mga verses na ilang support. Usaha mo na. Okay. So yun niya. Sa'yo, Okay. Okay. Okay, minaw. Wala ka ng sulti na makuha o sa ka-verse sa'yo. Pero ang makuha sa verse, there is a big possibility na pwede sa mo sa'yo. Okay? That's why, bantayan nato na siya, pwede ka mong interpret kung usa ka verse, ang Philippians 4:13, pwede mo sa i-interpret that a single verse, pero dapat kabalo ka sa iyang surrounding context. For example, when I interpret Philippians 4:13, kabalo ko ngayong context, anak, Paul is telling that he is content. So when I interpret 4:13, kabalo ko paano ko siya explain. Na ibig sabihin, you can do things possible in the ministry if you learn one thing. Ano yan? Being content. So, ang problema ay ngani, daghang nag-interpret na mamunit ng isa ka bersikulo, ang problema, dili na tanawon ang iyang surrounding context. So, that's why there is a big possibility na pwede tang mo sa'yo. Okay, ngani, wata kong another verse, Matthew 18:20. Sige. Tanawa, may duha o tulo na nakatigom na ako sa inyong kaliwala. Tama? Okay, sa English, when there are 2 or 3 come together in my name, you are here in the midst of us. Tama? Okay, minaw. Asa na siya na ito manunggan? Duwa o tulo na ang Ginoo. Tarawan ninyo nga nung ginagamit na sa prayer meeting. Kaya pag ikanis, kung gamay ka mo, tarawan ninyo lang din. Pagsinan ninyo ha, pagsinan ninyo. Pag Sunday service, gamay ng malimba, o palaban dahil ang pastor sa Matthew 18:20, kaya ikanis sa member, okay na. Bisag duwa na tagtulugan, so sa Bible, nakagaling ang Ano man ay kasagaran pag gamit prayer sa mga meeting po na pastor? tamay, maulit na ganito. So, ibig sabihin, ginagamit siya sa fellowship. Tama? Okay, paminaw. Ang tanong mo, kung duha na mo, na ang Ginoo wala. Ha? Naa. Okay. Kung isa ra ka, na ang Ginoo wala. Kung wala ka, na ang Ginoo wala. Oh, siya po ka ng duwa o tulo. Kasi wala ka, na ang Ginoo. So, ibig sabihin, na yung reason si Jesus, na yung reason din na. That is Matthew 18:20. As ang context, verse 15. Basahan niyo Sa ba? kababaw, sa kababaw. May problem. Nalay tabo. Nada, di ang hilingan sa kababaw. Okay. At ako tumingin Ano siya ko ng man break nagsimba? Maugali sayop gani. O sa isang kanya, ano si Jesus, nakakay igsuon sa pagtuo na nakasalakan nimo at tuon nimo siya, subian nimo sa siyang sala. Pero pag dili siya maminaw, ang imong buhaton, kukuha ka duha. Kakauban dito, na ma-witness siya, at tuon ninyo siya, para unsa, para subian siya. Pag dili gyapon sa maminaw, dala sa congregation. Pag di siya maminaw sa sulti ni Jesus, pahawa siya. I-treat ninyo siya as a pagan or tax collector. Because ana si Jesus, whatever you bind on earth will bound in heaven. Whatever you bind on earth will bind in heaven. Whatever you will loose on earth will be loosed in heaven. So pag abot sa 18:20, so tirayin siya dito ang saan? For where 2 or 3 come together in my name, I am here in the midst of them. So karong pangutana, kung sa purpose ni Jesus, ano gisulti ito niya? Kung sa issue, it's about what? Okay, pag naay nakasalain mo imong isip ka uban mo sa igsoon at tuwa sa ito sa sa sala. So ibig sabihin mo sana siya, it talks about reconciliation. Pero kung dili siya mapa-reconcile, ana siya ito, dala ka o duwa o tulo ka kauban. Pag di siya mapa-reconcile, dala sa congregation. Pag di siya mapa-reconcile, bawa sa church. That's why ana siya, kaya kung mahusay na siya with the 2 or 3 witnesses, I am here in the midst of them. So, kung pangutana, kung sa'y gusto sulit Jesus na, is about discipline or about sa prayer meeting or worship sa simbahan? It's about sa discipline. Yung asa ito ginagamit, yes. Nga ibig sabihin, kung i-apply mo na sa inganin na siya, kung naay igsuon na to,
diri sa simbahan, na nasa gibuhat na dili maayo. Kato siya nga principle, nagamit si Jesus ang principle nga tawag na ito nga due process to what? To discipline a brother or sister in the church. First nga discipline, first nga buhaton is unsa na dapat. Pag nakasala siya, agtuon sa sutiyan siya sa sala. Pag dili siya mutuo, mudala ka og duha o tulong ka witness para sutian siya. Pag dili siya mutuo, dala sa congregation. Pag dili siya mutuo, saka ka mo execute ang disciplinary action. Okay? So meaning to say, Jesus is not telling about kung gamay ang membro ng musimba o gamay ang membro ng attend prayer meeting. So ibig sabihin dapat, if every time we address a person in the church na naa siya gibuhat na dili mao, dapat naa siya ay tamang proseso. Ayaw mag-execute disciplinary action without this biblical principle ng proseso. Na ibig sabihin, pag naa siya gibuhat ka, isulong sa nato siya. Pero kung dili siya mo mudawat, ayaw siya. Ato ang buhaton, dalo na ito ato ng kauban or leaders na ito dito para sutian siya. Pag dili na po, dala sa congregation. Pag dili na po, anasinyuhan na siya. You will execute disciplinary action. Pero mo, nakikita mo sa tuwaka ron. Mostly sa mga pastor o sa mga nasa church, hadlok ka, ubadlong sa itong isuod na makasala, nga naman, basig mo transfer o sinuhan. May tayo. Ha? Tarawan ninyo. Huwag paganin niyo na sutian, kung mali niya, na nasuti ka si Bahan. Transfer na. Samot na Diba? yan. Ang sinunod? Jod. Huwag pakakaisip na itong disciplinary action. Siya na nihawa sa simbahan. Ano man, musulti na lang sa tuwa, ikaw na ba na yung simbahan? Dagang simbahan. Di pa tudlo. Okay? So, ibig sabihin, Matthew 18:20 is not about the numbers na nasa ministry. It's about principle on how to execute discipline. Diba ito sa sala? Aderos. So that's why we have a wrong understanding sa Word of God. Kung mo na itong gamiton, hindi sabihin, at-least na ito ang gusto isulti sa Pinoon. Pero kung imo siyang pangon ng isa ka verse, wala yung problema kung imo sa interpret. Basta mo lang siya. When you interpret a single verse, kabalo ka, i-consider mo ang iyahang context. Diba? Singanan na siya dapat atong muhapon. Ayaw, magwaka lang siya, i-isolate mo siya sa iyang context. Kung imo sang sabdon sa iyahan lang at sabdon. Okay? Tinganan na siya. O murag na yan last sabi din siya. Kani, before ka kunya ko. May isa ka lalaki na nakadawat siyang letter sa iyang uyab. 5 ka page na letter. I-open niya sa tunga nga page, ana dito, ayaw kalimti, nagigugma ko ikaw, kung yung ibasa. After 1 week, nagkita sila siyang girlfriend. Iyaw ang gakson, pagkapos niya, gisagpa sa siyang girlfriend. Ano na isa? Anong gisagpa ang kunin mo? Di ba ang sulti mo dito, ginigugma mo ako? Kung sa mga na yung girlfriend, pwede mo ibasa tanan? Basahan mo na. Pag-open niya sa first letter kayo, ito mas itong basa. 5 pages ko. Pagbasa nito, dili na kunin mo kay mahal kag batasa, ingani ka. Tumaday, pero ayaw kalimutin. Nagihigugma ko ikaw. O de, ito, iyang ibasa lang, gihigugma ko ikaw. O tanawa. So, unsay sipyat ito. Basta. Pwede ka magbalik kung maunang kung certain iyong basahon without reading ang iyang konteksto. Okay? Wala ka nagsulti dito dili ha, na every book sa Bible, no, basahon ko nimo tanan para masabtan nimo. No, dili ko nga na. Ibig sabihin lang nga nila, kuha lang ang iyang thought. Ang single verse, ibig sabihin na siya context na, ilocate na. Actually, kaning mga Bible na to, contextualize na siya. Kaning nga Bible, oh. Pag sinabi ninyo, kaning Bible na to, na si context. Okay, pag sinabi ninyo, ang verse niya, nasa title. Kita niyo yung verse niya, na siya i-atras gamay nga pulong, kana, tapos magkabot din putol na po i-atras na po niya na. Ibig sabihin, kana siya yung context. So, kaning mga Biblia na to, i-contextualize na ganin nila. Tapos kita pag ubasa pa ta, ako ako yung punitol ng verse. So, dili siya. So, kanamang mo siya, nananay-style ng tuwang mga interpreters sa Biblia kung paano nila nasabi contextualize. Okay? So, ang key, at least, alam ko kay ma'am, ang lindot niya ang concern. So, paano na siyang verse? Okay. Muna ko ha, wala ka ng sulti ng pamungunit ng isang verse. Mali. Wala sulti. Pero, pamungunit ng isang verse, na di mo tanaw ng iyang surrounding
passage niya, there is a big possibility na pwede ka magkakaroon. So, parang matanang so pastor, pwede ka isang ka-verse ang interpret? Pwede. Pero ingani, interpret mo siya, pero dapat imuhang i-consider ang iyahang context. Para pag interpret mo ang single verse, ibig sabihin, sakto siya. Dili ka out of context. Okay? So, muna siya ang principle. Okay? Satan? So, ini question. Kalau si mama yung si kakao, sige, sabi yun. Ang ako good, sir, kay nangutan ako about sa kanang na Philippians 4:13 kay mostly sa akong nadungog yun sa mga Oh, pastor, dili wala gyud sila nag-discuss sa contentment. Ang ilang diskutan ani kanang naagi diri ang power and courage. Okay. So, Kanang karon kay kay na kusog oh, nga mabuhat na to ang tanan tungod kay nagilo. Oo. Oh, so karon kay na ingana di ay unsa man imong ano mo Ano tong taog na atong mga pastor. Okay. Sila ba? Kaya ang kita Ah, manggod mga kuan para makurit pod sila kay ang kita manggod parihay nga ni. Narong nga atong pagsabot tungod kay mo mo atong nadungog. Hoy lang gitudlo nato. Mao gani oh. Sayo pod ato ang kuan. Which is ito, Ano nang sayo pa mga Mauna sir? siyang sulti na to, Oo. there is a big accountability, big accountability ang mga pastors because they are the ones who preach the word of God. Mauna masahay, ang education sa members na to, ang ilang growth and maturity, depende sa pastor na gawali sa puno sa Diyos. So kung karoon man lang din nato na siya ma-align sa right word, sa right interpretation of the word, there is a big possibility na ang growth and maturity sa membro makikado. And we are accountable. Okay? So yung yan tulad tayo na nindot ng discussion kay makaon sa tao, mga di man tagaganahan ng kaon. Okay, so yung best na ako na sa pagkito. Mag-praise ka. Okay, boys, ano mo kayo ba? Okay? Okay. Sorry kay Lord, kay mamunin doon natin sa ka-verse. Sige, let's bow down our heads and let's pray. Father in heaven, thank you, Lord God, for your word and guidance. So God, sa amin po pagpapatuloy naman yan sa aming pag-aaral. Ikaw ang Diyos ay nakatuloy po na patuloy sa sama sa amin. Thank you, Lord God, for the life of everybody na namin. Parang Lord God, sa buhay. Lahat ng aming panalangin, aming pagpapatuloy sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, let's celebrate. Maniyapon sa tabi before pa tayo. Okay. Thank you.